Magandang hapon mga kapatid. Ako po si Maricel Halili, pansamantalang humahalili kay Cheryl Cosim dito sa programang Sagot Kita. Kami po ay napapakinggan ninyo sa 105.9 sa Mega Manila, 106.7 sa Davao, 101.9 sa Cebu, 101.5 sa Cagayan de Oro, 99.9 sa Ormoc at B107.9 sa Tacloban. Bukod po sa radyo, napapanood nyo na rin kami sa True TV Channel 19 at maging sa ating Facebook at YouTube. I-search nyo lamang po ang True Network PH. Naku mga kapatid, para po dun sa mga nanggaling sa bakasyon mula po sa iba't ibang probinsya, welcome back ha? Dito sa Manila at para naman dun sa mga pauwi sa kanilang mga probinsya, ingat po kayo sa biyahe. I'm sure merong nagpaliban ng araw at hindi sumabay doon sa weekend exodus ng ating mga pasahero. Abay, kanina kakwentuhan ko yung aking assistant cameraman na umuwi sa Bicol. Alas 10 pasado daw ng umaga umalis doon sa Camarines Sur. Abay, dumating dito pasado alauna na ng madaling araw dahil nga meron pa rin talagang madadaan ng traffic dahil po doon sa tindihan ng dami ng mga bumabiyahe. So ingat-ingat po mga kapatid. Ito nga kaya medyo napapatingin ako doon sa aking cellphone dahil nga doon sa breaking news kanina. Ito galing po sa Vatican News mismo, ang official Facebook account po ng Vatican. At malungkot na balita, akala kasi natin okay na ang Santo Papa dahil po noong Palm Sunday, palaspas, nagpakita siya doon sa Vatican habang para doon sa mga nagsisimba. But it's so sad na ngayon po, 3 minutes ago, nag-post po ang Vatican News na sumakabilang buhay na raw si Pope Francis nito pong April 21, 2025 sa edad na 88 sa kanya pong residence sa Vatican's Casa Santa Maria. So, nakakalungkot po na balita. Lalo na po kakatapos lamang ng Semana Santa at umasa tayo na nasa maayos na yung kanyang kondisyong pangkalusugan dahil nagpakita na po siya sa publiko. So this is a very sad development mula po sa Vatican. Pero maya-maya kung makakuha pa po tayo ng additional details tungkol po dyan, ay ipapahatid po namin at pagbibigay alam po namin sa inyo. Pero sa ngayon, pag-usapan po muna natin yung ating pagbabalik sa ating mga tanggapan, lalo na tayo nakapagmuni-muni nitong Holy Week. Na hopefully, ito pong pagmumuni-muni natin ay na namnam naman natin, especially yung legacy nga po ni Pope Francis na maging mas mabuting tao. Dahil ito naman, yung nais na iparating sa atin sa ating paggunita ng Semana Santa, para mag-improve tayo as people. Pero mga kapatid, alam natin na bagamat kakatapos-tapos ng Semana Santa, nakapagmuni-muni tayo at ito parang it makes us reflect of what's happening in our life dahil nga po dito sa development sa Santo Papa na sumakabilang buhay na nga po si Pope Francis. Hopefully, pati po yung mga manloloko makapagmuni-muni na. Kasi sa ngayon masakit pa rin po talaga sa ulo yung dinaranas natin dahil po doon sa ilang mga scammer. Especially yung mga nananamantala doon sa mga naghahanap ng tunay na pag-ibig. Ang sakit sa ulo niyan. Sana nakapag-isip na rin na makapagbagong buhay yung mga scammer. At ito po ang topic natin for today. Ito pong mga tungkol sa mga manloloko at yung mga scammer, yung mga cybercrime, particularly po dito yung love scam, phishing at yung iba pa. Siyempre, gusto po natin na maiwasan na maging biktima ng mga ganitong klase ng modus. Kaya sakaling mabiktima ng ganitong mga klase ng scam, ano-ano nga ba yung mga batas na magbibigay ng proteksyon sa atin? Hihimay-himayin po natin yan kasama po ang ating panauhing abogado ngayong hapon na ito. Pero of course mga kapatid, nais po naming marinig ang inyong opinyon tungkol po sa usaping ito sa pamamagitan po ng pagsagot sa ating question of the day. Ang ating pong question of the day, ano-ano ang signs na scammer na ang kausap mo?
Aba, maiging i-share ninyo yan sa amin, ano, baka makatulong. So, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream. At kung meron din po kayong nais na itanong, pwedeng-pwede rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines. Ang ating pong tanungan hotlines ay 8689-3289 o di po kaya ay 8689-3290. Sa unang bahagi po ng ating tanungan at sagutan, pag-usapan na po natin partikular ang love scam dahil mukhang dumarami po yung nabibiktima ng usaping ito. Kamakailan nga rin po, merong isang ni-raid na Pogo Hub at ang isa po sa kanilang operasyon daw dahil nga ipinagbabawal na ang Pogo Hub dito sa Pilipinas yung love. At kaya po tungkol din dyan, bago po natin makausap ang ating guest lawyer, hingi po muna tayo ng update sa Philippine National Police tungkol po dyan. Nasa linya na po ng ating telepono si Police Lieutenant Wallen May D.S. Arancilio. Siya po ang Public Information Officer ng Anti-Cybercrime Group. Magandang hapon po sa inyo, ma'am. Ma'am, magandang hapon po at magandang hapon din po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programa ninyo. Nako, hindi ko maintindihan, ma'am, yung timing ng ating usapan. Kakatapos pa rin ng Semana Santa. Pero eto na agad, yung mga scam agad ang pinag-uusapan natin. Di naman natin maiwasan kasi talagang meron na pong nabibiktima. So far po, ma'am, sa tala po ng Philippine National Police, gaano po ba katalamak etong love scam sa bansa? Opo, ma'am. Tama po dyan, ma'am. Kasi itong mga cybercrimes talaga, most especially sa mga online scams, wala talagang pilipiling panahon itong mga cybercriminals kung saan po sila makakakita ng chance na makapanloko ay agad-agad po nilang ginagrab ito. And with regard naman po sa may love or romance scam po sa ngayon, from January 1 to April 17, 2025, may naitala na pong 19 cases ang PNP Anti-Cybercrime Group po. And para sa kaalaman ng mga kababayan po natin, ang kadalasang modus na ginagawa po ng mga cybercriminals na ito ay meron po silang namimit na isang tao or nabibiktima nila sa isang dating site or mga dating application po, and dun po nilulure nila, pinapaniwala po nila yung mga nabibiktima nila na meron po silang mga promises na may ipapadala, kumbaga, and also po once na nakuha na nila yung loob ng mga nabibiktima po nila ay ang ginagawa po nila, pinapa-invest po nila sa mga cryptocurrency investment, and also po hinihingan nila ng pera sa mga maraming rason at binablock po nila once na nakakuha na sila ng pera. Pero ma'am, hihimayin pa natin yung modus nila maya-maya po. Gusto ko lang pong pagtuunan ng pansin nyo, sinasabi po ninyo na 19 na kaso. Ito, pakiulit nga ma'am, ano pong period itong 19 na kasong natukoy ninyo? January 1 to April 17 po, 2025 po. Okay, so from January to April this year, compared po sa parehong period last year, ano po yung diferensya? 20 cases po last year from January 1 to April 17, 2024 po. So bumaba po siya ng isang kaso. Ang nakita po natin dito na naitala ng PNP Anti-Cybercrime Group po. Pero kung tutuusin, halos hindi na bago kasi isang kaso lang po yung pinagkaiba, ano? Yes, ma'am. Tama po kayo, ma'am. And nakikita na rin natin, ma'am, is natututo na rin yung mga kababayan natin. Though, recently po, na nakita natin sa mga investigation po natin, ang mga nabibiktima naman po dito ngayon is yung mga kababayan natin na hindi masyadong techy, na naghahanap po ng love life or partner sa buhay. And yun talaga po yung madalas na na-entice sa ganitong klaseng modus po. Pero paano ang style nila dito, ma'am? Paano nila natutukoy na, ito mukhang hindi techy na naghahanap ng love life? Paano nila nalalaman yun? Ma'am, that is through social engineering po. Kasi po yung PNP Anti-Cybercrime Group nagkakandak din ng online investigation and cyber patrolling po. Kadalasan po
ang mga cybercops po natin ay nagpa-pretend din na mga naghahanap ng love life online. Kaya nakakakita po tayo ng mga illegal online activities. And isa po sa mga modus nilang ginagawa nila through social engineering, pinag-aaralan din po nila yung mga taong ito na nakakausap nila. Usually po sa mga dating sites and dating apps, may mga kababayan po tayo doon or hindi lang po Filipino, nagpo-post po doon ng mga pictures nila and the real information, personal information po nila. Kaya kadalasan ay nabibiktima po sila gamit ng mga information na ito. Okay, so kapag sinabi nating hindi techie, meron ba silang tina-target na particular o certain age group, ma'am? Sa nakita natin dito, ma'am, sa naitala natin ng mga cases, ma'am, yung pinaka oldest na biktima is 73 years old po. Ito naman pong case na ito ay nagpanggap na isang artista na ina-idolize nung nabiktima po. And nagpapakilala po siya na artista po siya from the US. And also po, sinasabi niya na makipag-meet sa kanya, pupunta dito sa Philippines, may papadala po ng mga package and for her to receive those packages, kailangan niya po magbayad ng fees. And only to find out po, ito yung mga fees na ito ay mga fake fees lang pala na gawa-gawa din po ng mga cybercriminals po. Iba pa to doon sa kaso na nagpanggap na Brad Pitt yung scammer. Iba pa ito yon, ma'am? Yes po, ma'am. Meron din pong case na ganyan and on the other hand po, meron din pong isa pang artista din po yung ginagaya po. Meron din pong sinasabing na kasi ikaw your avid fan po kita and maibibigay po ako sa inyo na mga rewards or awards po. Kaya matatanggap mo yan through parcel po or package po. Kaya po nalulure yung mga kababayan po nating nabibiktima. And usually, base po doon sa pag-aaral ninyo doon sa mga naitatalang kaso dito sa love scam, ano yung pinakamalaking halaga na nawala doon sa biktima dahil doon sa pang-scam? Recently, ma'am, sa nakita ko po sa data namin, it's almost 700,000 po yung nawala po doon sa nabiktima po. And according din po doon sa nabiktima ay pinangutangan niya lang po yung mga perang yun. And yun nga po, grabe yung problema niya. Since problema niya naman is paano po babayaran yung mga inutang niya po. Pero ang hindi ko maintindihan, paano ginagawa po ng mga scammer na mapapaniwala itong mga biktima na to na totoo silang tao, hindi sila nagpapanggap, and paano nila nako-convince tong mga to na padala ka ng pera? Opo, ma'am. Ito kasi, ma'am, yung nangyayari. Pag, for example, merong dating apps or dating site or isa man pong social media platform na nagkikita sir, nag-meet sila doon online po or nag-uusap po sila online, meron pong mga video calls. Pero yung mga video calls na po na yon ay saglitan lang. Kung baga mga loop videos lang talaga yung pinapakita nila, ma'am, like mga 5 to 10 seconds lang na kunwari nagkakape, naglalakad. Hindi po talaga tumatagal yung mga cybercriminals or scammers na po na ito na nakikipag-usap. Lagi po silang may mga rason kung bakit po hindi sila makakatagal sa pakikipag-usap sa kanila. Also, may mga rason din silang binibigay kung bakit po hindi pwede silang mag-meet. And during those time po, na nililigawan na nila, pinapaniwala na nila yung mga nabibiktima nila hanggang po nakukuha na nila yung loob ng mga nakakausap nila ay sinasabihan po nila na may ipapadala silang package. Ang sinasabi po nila, ang package na po ito ay merong pieces of jewelry or meron man pong mga mahahalagang gamit. And for them to receive it, kailangan pong magbayad ng custom fees, delivery fees. And kaya po itong mga fees na ito ay fake fees lang. And worst po, pag talagang nahulog na po ang loob ng mga nabibiktima nila, ini-encourage po nilang mag-invest sa cryptocurrency. And yung mga crypto accounts na po na yon ay under po sa pangalan nung mismong scammer lang. And puro
yung mga nangyayari po dito, nagbibigay po ng peso, yung nabibiktima nila, kino-convert lang nila into Bitcoin po. Ayun, And kaya- also po, yung mga videos na rin po na ito, may mga background din po na talagang kapani-paniwala. Kaya ang tinatarget nila yung mga taong desperate for love para madaling makumbinse, ano? Yes, ma'am. Yun Oo. talaga yung naghahanap ng love life, yung gustong magkahanap ng partner. Ayun po talaga yung pinaka-vulnerable po dito sa scam na ito. Pero ma'am, meron din kasing mga reports na porque bawal na yung Pogo Hub dito sa Pilipinas, mukhang nag-shift na yung kanilang operation dito sa mga ganitong klase ng pang-scam. How true is this? And meron na rin ba tayong mga minamatyagan na mga dating Pogo operators na nag-shift na sa ganitong klaseng pagkakakitaan? Nakita natin dito, ma'am. Ayon din po sa investigation and operation natin, since po may banning na ng Pogo po, yung mga dating nagtatrabaho po doon ay nagkaroon na po ng mga sarili nilang mga scam hubs. And ang nakita natin po, ang usually na ginagawa nila dito is yung phishing scam naman po. Yung sa phishing scam naman na modus po nila ay nagpapanggap po sila ng mga bank representative, and sinasabi po nila sa mga tinatawagan nila na you have to update your account. Ito man po ay mapa-credit or debit card man po, and for us to process it, you have to provide us your one-time PIN or OTP. Doon na po nagsisimula yung mga scamming activities nila kasi pag once nagbigay po tayo ng mga one-time PIN po, na ma-manipulate po nila yung mga online banking accounts natin. Kaya nakukuha nila yung mga pera sa debit account, at kung credit card account naman po yun, ay usually nagpa-process sila po doon ng loan or nagpo-purchase po sila online. Nako. So yun po yung modus nila. And meron din po tayong huli po na isang hub din po na ginagawang parang ganyan din po dati, kaya ginagawang illegal na Pogo po na meron din mga babae doon, lalaki doon na parang meron po sila ginagawang mga illicit na mga activities online or sexual activities online, and may mga background din po doon na kung sa bahay, sa gym, or nagkakape, yun lang po yung mga wallpaper sa mismong room na po na yon. Kaya napapaniwala din yung mga viewers nila na totoo talaga yung mga individual na kausap nila po. Napag-aralan nila ng husto no ma'am? Sige po, panghuli na lamang po, ano po yung payo na gusto ninyong iwan doon sa mga nanonood at nakikinig sa atin para di sila mabiktima nitong mga scammers na to? Opo. Una sa lahat po, nagpapasalamat po kami sa ngalan po ng aming Director po, Police Brigadier General Bernard Ariang, sa pagbigay sa amin ng chance na makapagbigay ng cyber awareness campaign sa mga kababayan natin. And paalala po, galing sa PNP Anti-Cybercrime Group, maging vigilant po tayo at maging maingat sa mga online transactions po natin. Na huwag po tayo basta-basta maniniwala sa mga nakakausap natin sa online, since alalahanin natin itong mga scammers or cyber criminals ay maaaring gumagamit lang ng mga dummy accounts para makapanloko. At kung kayo naman po ay nabibiktima ng cybercrime or nakakaranas ng cybercrime, tumawag lang po kayo or mag-report sa PNP Anti-Cybercrime Group. Open po kami 24/7 para tulungan kayo. Alright, marami pong salamat sa inyo, Police Lieutenant Wallen May D.S. Arancillo. Salamat po, ma'am. Thank you, ma'am, and God bless po sa program ninyo. God bless din po sa inyo. Sa puntong ito, mga kapatid, pag-usapan naman natin yung legal remedy sa mga biktima ng love scam. Live via StreamYard si Attorney Rowena Soriano, Associate Dean ng FEU Institute of Law. Magandang hapon po sa inyo, Attorney.
Magandang hapon, Miss Maricel, at sa lahat ng ating mga tagapanood, tagapakinig. Opo. Nako, attorney, eto nga kakatapos lang namin kausapin si Lieutenant Colonel kanina. Ngayon, gusto po naming malaman yung punto de vista naman po ng ating batas. Paano po ba idinidefine ang love scam sa ating batas dito sa Pilipinas? Ayan. Alam mo, Miss Maricel, napaka-informative nung usapan kanina bago tayo magsimula, no? Sa panahon ngayon, marami ng mga paraan para makaloko at saan pa nga ba pinakamarupok ang mga tao kundi sa puso. Talagang So, pag-ibig. yes. Oo. At Miss Maricel, ang best way na ma-define ang love scam, ma-identify kung ano yung mga red flags. At yan yung mga exact red flags na binantayan ng ating bagong batas. No, mamaya isa-isahin natin. Actually, Mhm. sa paglipas ng maraming taon, dekada, parami na ng parami, no? Nag-catch up yung ating batas doon sa mga ganap sa ating paligid at sa ating teknolohiya. So ano nga ba ang signs ng scam? Bago natin simulan ito, gusto ko lamang pong magpasalamat no sa aking dating boss ko si Attorney Elmore E. Capule. Siya Mhm. po ngayon ang Deputy Governor ng Corporate Services Sector ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi mo na maitatanong, Miss Maricel, ako ay dating legal officer din ng Bangko Sentral ng Pilipinas. No, 6 na Ah. dyan. Oo, at kaya ako naman na i-suggest ang topic na ito ay dahil kamakailan lang ay inimbitahan namin si Deputy Governor Capule sa Far Eastern University Institute of Law na magbigay ng talk at Mm. isinishare lamang ang aming mga kaalaman mula sa kanyang napaka hitik no na lecture on AFASA law or Opo. yung ating love scam no protection Mm. law. So ano nga ba yung signs ng scam no? Mm. Una, alam mo naman Miss Maricel, kapag typical na love story, may stages naman yan, di ba? At Yeah. sasabihin din natin na modern na tayo ngayon, no, 2023 na, pero it doesn't hurt kung dadaan ka doon sa proseso pa rin, no? Kung merong masyadong Meaning may ligawan, ganyan, attorney. kung too good to be true kasi, no? Ah. Same thing applies sa love life, no, or sa love story. Although may mga exceptional na whirlwind romance, 'di ba, no? Ibang usapin pa 'yan sa mga kaso ng nullity of marriages, no? Miss Maricel. Pero pag masyadong mabilis yung pag-profess ng love, yung bang Mm. tipong doon sa mga ano no, inaral din natin 'yan no, doon sa mga dating apps no, may Oo. mga swipe right, swipe left no, lalo na nung ako'y nag-aral sa ibang bansa, sa Mm. Japan. Europeans no, very ano sila diyan no, open sa mga ganyan. Americans, parang it's just ano no, yung lifestyle na may dating apps no for those who would want a romantic relationship. So swipe left, swipe right, gano'n yung term nila no. Oo. So pag na-swipe mo ganyan, nakita mo, and then may mga iba na nagbibigay kasi ng totoong identity. Tama yung kanina sinabi ni police officer, no, na binibigay kasi nila talaga yung totoong pangalan nila. Tapos syempre, kapag binigay mo yung totoong pangalan mo, or at least hawig lang nung account name, 'di Mm. ba? Yung DP or display profile picture, no? Display photo pala or profile picture, hahanapin ka lang sa social media. Ang dami-dami, no? IG, Facebook, hanapin ka nila at makikita nila ano ba yung lifestyle, ano ba yung profile, more or less may profiling na magaganap. And Mm. pagkakakilala lang sa'yo, like day one, mahal na mahal ka na raw, di ba? So, Agad-agad. syempre, agad-agad, no? Oh. So, parang, kung normal naman yan na andar ng love life, di ba? Parang sandali lang, di ba? Ang bilis naman, in love ka na agad. In love at Mm. first sight nga. O sige, may love at first sight. Pangalawang sign, okay, eto na. Medyo magkakaroon ng ano, no, concocted story, no? Kung ikaw alam na niya, inaral na niya yung profile mo, lahat Mm. ng pictures mo sa social media, alam niya saan ka na nagpunta, anong family background mo, anong kakayanan mo, economically, social status, educational background. Siya, syempre, nag-profess na nga ng love. Oo. Meron na siyang naka-prepare dyan na background. Mm. Typically, sa ganitong love scam, sasabihin ng tao na
nasa ibang bansa siya. Nasa Aha. ibang bansa. Sasabihin niya, nasa abroad ako, or in other words, hindi tayo accessible, hindi ako reachable, no, at the Mm. moment. So ano Okay. yun, attorney? So, Nagpapanggap na foreigner or Filipino working abroad? madalas gano'n, no, na Oo. nasa ibang bansa, either foreign nationality or maaring Pilipino rin, 'di ba, Oo, na oo. nagkataon nasa abroad, 'di Mm, ba? mm. So ngayon, siyempre may istorya na rin siya, at usually naman ganyan kapag meron ng nabi-build na rapport, 'di ba, at medyo may connection na 'yan. So may level of trust na rin, 'di ba? Nagbi-build up na 'yan. Magkukuwento na siya sa'yo nung mga kakaantig, 'no, yung na mga Ay. storya, 'no? Mm. Meron ng biglang nagkasakit, 'no? Meron ng nangangailangan ng pera, or kasi nga Oh. nag-level up na yung connection niyo, gusto niyo ng magkita, 'di ba? Mhm. Hindi siya makauwi kasi may kailangan siyang bayaran, 'di ba? Ikaw naman, love na love mo na rin Oh. siya, gusto mo Mm. na rin siya makita in person. So, Mm. ano nga ba yung maiaambag or maitutulong mo sa taong minamahal mo para siya'y makauwi at in the flesh, makita mo siya at mahawakan, mayakap, 'di ba? Oh, Naku. ganyan. So, oo. So, ayan na 'yan, 'no? Bibisita pero kailangan ng pera, o kaya dahil nakuha niya na yung tiwala mo, ayun, yung nabanggit kanina, narinig ko yun, 'no? Mm. Na sige, mag-invest ka dito, 'no? Magbigay ka ng pera kasi nga ibang ano na 'to, eh, 'no? Iba ng degree, 'no, yung lalim ng tiwala at pagmamahal dahil na-establish niya na yun sa simula. So yun, 'no? At tama naman na dun sa profiling, merong nakikitang mga weaknesses, no? Halimbawa sa age, no? Unavoidably, gusto man natin i-deny, 'di ba? May mga pagkakataon talagang nakakalimutan natin ang love life, no? So masyadong career, pagdating ng edad na 'yan, syempre iba na yung level, kumbaga sa risk management ng investment, iba na rin yung risk management or risk level, risk appetite mo, 'di ba? Mm. Pagdating sa edad. So, mas ano ka na ngayon, 'di ba? Mas ready ka na and willing to take Mas risks when it comes matapang. to love. Matapang ka na, 'di ba? Oo. So, kaya mo nang ipaglaban ang pagmamahal mo. Yan. Unlike nung bagets pa tayo, 'di ba, or Mm. teenager, or wala pang kapasidad, no, financially, for example, syempre unahin mo yung financial and career Mm. goals. So Mm. yun, doon I nagsisimula see. yun. So yan yung mga red flags, Pero no? attorney, yung kinukuwento po ninyo na kukunin love at first sight hanggang sa makuha na yung tiwala, we're talking of how long? Gaano Ay, gaano kahabang courtship ito? naku, alam mo bang ano, 'no, sabi nga sa ano, sa batas at sa jurisprudence, yung kaso na pinagdedesisyonan ng ating Korte Suprema, the heart has reasons that reason cannot fathom or explain. So, 'pag sinabi mong love, aba, iba-iba 'yan, 'no? Case to case basis. Merong magugulat ka 24 hours in love na, Ay, 'no? As in grabe. head over heels, 'no? Meron Oo. naman mga 1 week, few days, Hmm. months, 'yan. Siyempre, ang sabi nga natin kanina, nagle-level up yung tiwala. Oo, Pero ang oo. pinag-uusapan natin, may tiwala. Kumbaga, Mm. better than nothing, 'di ba? Kung ikaw yung Mhm. nang-scam, meron kami day one, oh, nabigay niya na yung storya ng buhay niya, yung love life niya, yung mga heartaches niya, o level 2, kilala ko na pangalan ng mga magulang niya, 'di ba? Oo, meron Level ng 3, alam sharing ko ng na mga yung sources of income niya. oo. Sharing of information na, 'di ba? Mm. So, Mm. siyempre attorney, kapagka nangyayari 'to and nahulog ka na, eh kaso Mhm. nawala na sa hinuha mo na, "Teka, nabiktima na pala ako." So, pagka Oo. nangyari 'yan, ano yung puwedeng gawin? Oo, 'no, okay, diyan na natin. Ang galing nung ano, 'no, kapag ikaw ay nahulog na, 'no, Oo, literal na-in hulog love ka talaga, na. 'no, Oh, siyempre, binigay 'no, mo na kapag ang tayo lahat, pati nasanay, ipon mo, oh, nangutang ka pa. Oh, tapos noon, 'di ba, bigla dati mong mare-realize, teka lang, kailan usually dumadating sa punto na nare-realize na ng victim na, teka, biktima pala ako?
Kailan nila usually Matagal, no? nare-realize yun? Minsan, parang same dun sa sagot dun sa unang tanong mo rin, Miss Maricel. Oh, Gaano kabilis ma-in love? Depende rin yan sa tao doon sa kung gaano kabilis ma-realize. Kasi mm. minsan, alam na ng isip na niloloko, no? Parang usual, no? In denial pa. Oo, love story. Pero ang puso ay Ay dinideny pa naku. rin. Ayan ang pinakamahirap talaga. Kasi lalo kung ang kanina, no, tina-target yung mga senior citizens, for example, Hmm, at this point, gusto natin bigyan diin, no, na yung pinaka-latest, no, yung latest rather na law, na AFASA law nga, ay ito'y enacted noong August 13, 2025. No? Merong mm. pagpapahalaga sa ating mga senior citizens dahil ang ating penalty imposable doon sa mga ganitong klaseng financial scams kapag ang biktima ay senior citizen ay mas pataas, no? Mm. Sa imprisonment, 12 to 14 ang range, years of imprisonment compared sa typical na 10 to 12. Tapos sa fine naman, Oh. oo, 2 to ano, no, 1 to 2 million compared sa 1 million lang. So, Mm. may ganong consideration siguro dahil nga ang mga batas naman natin at sa pagkakataong ito malaki yung ginampanang role ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pagpasa ng batas ng ating Kongreso dahil ito ay binase rin nila doon sa ano ba yung struktura ng ating batas, ano yung kulang at anong maitutulong ng mga financial institution, yung Mm. coordinated verification, kumbaga yung cooperation ng ating mga bangko, mga Mm. financial platforms, na sila naman talaga yung ginagamit para ma-facilitate at ma-consummate yung mga ganitong krimen. So Oo. simulan natin, no? Noong 1998, Miss Maricel, Mhm. nagkaroon tayo nung tinatawag natin na Republic Act 8484, yan yung Access Devices Regulation Law. Ano yan? Yan yung fraudulent use ng credit cards, 'di ba? Noong 1998 yan dahil dati yan ang typical na ginagawa, no? Um, may fraudulent use, nanakaw, nakuha, or maaring binigay mo rin, no, doon sa or supplementary card holder mo. So, kapag ganyan, merong violation, meron tayong ganyang batas, no? 1998 pa yan. Pero, nagkaroon naman, no, umusog ng kaunti para ma-facilitate yung ating mga e-docs, 'di ba? E-signature, no, sa mga electronic negotiation natin na commercial. 2000, nagkaroon ng E-commerce Act. Okay? RA Mm. 8792. Okay. So ngayon, in the meantime, may mga sindikato, no, at meron talagang mga organisado na krimen, no, na ginagawa. So nagkaroon ng series of amendments yung ating Anti-Money Laundering Act, no? Mm. At ang pinaka-recent niyan ay nung 2021. Ito naman may kinalaman dun sa mga predicate crimes na kung Mm. saan yung mga proceeds ng mga predicate crimes na yan nililinis through our financial institution, pinapadaan. Kaya money laundering, nilalabahan yung pera na Mm. madumi. No? Mm. Kasi maduming pinanggalingan. Ngayon, eto na, pumasok na nga sa eksena. Yung mga kaninang pinag-uusapan natin, hacking, no, yung Aha. mga fraud, identity theft, no, ayan, mga cyber crimes, no. Oo. Kaya noong 2012, nagkaroon po tayo nung Republic Act 10175 or yung tinatawag nating Cybercrime Act, no, Mm. kung sa yung mga cybercrime offenses, ano to, no? Basically, una dyan, yung kapag, kasi nga, cyber, nandun sa cyberspace. Para ka Mm. makarating sa cyberspace, kailangan mo ng computer. So kapag Mm. meron kang violation sa confidentiality, integrity, or availability ng mga computer, data and system, no? Halimbawa, nag intercept ka, no? Pwede mangyari kasi yun, no? Halimbawa, hindi ko alam kung familiar na tayo, pero may mga insidente na nag-connect sa isang ano, no, yung 'di ba mahilig tayo connect, 'di ba? Oo, Sa free, may oo. wifi at Public nagkaroon ng Wi-Fi, yeah. interception, oo. Mm. Tapos or nag-cyber squatting na tinatawag, no? Or naabuso yung iyong ano connection, no, while naka-connect ka doon. Or yung mga computer-related offenses, doon na Mm. yung forgery, fraud, identity theft, no? Kinukuha yung iyong identity Mm. using computer. At yung iba naman, ito, no, yung mga lagi natin nababalitaan na content-related offenses, gamit ang computer at technology, ginagawa yung cyber sex, child pornography, at Oo. saka yung mga unsolicited commercial communication. So,
Yan yung cyber crime law natin noong Yes. 2012. Ngayon, okay, noong 2021, nagkaroon nitong Financial Consumer Protection. Well, it paved the way, no, for eventual enactment of the 2025 AFASA law. Yung Mm-mm. consumer protection o financial consumer protection, okay? Ang binibigyang diin dito ay yung karapatan ng mga consumers, no? Mhm. Unlike dito sa AFASA, mas specific siya dahil ang binibigyan diin niya na ay hindi lang yung pag-criminalize, which is as you notice doon sa ating litanya ng mga batas, Mm-mm. criminalize na talaga, 'di ba? Every step Aha. of the way. Pero ang siguro ang pinaka distinguishing, no, or distinctive feature, no, peculiar feature ng AFASA ay yung coordinated, no, verification at yung malawakang kooperasyon amongst financial institution, no. Yeah. So, Attorney, yan. opo, sige. Kasi interesado rin kaming mahimay-himay itong usapin tungkol sa Anti-Financial Account Scamming Act o yung AFASA nga po na tinutukoy ninyo. No? And bukod dyan, gusto rin po kasi naming maunawaan kung paano yung proseso kung halimbawa nabiktima talaga, ano yung dapat nilang gawin. Pero for now, attorney, magpo-pause lang kami ng very, very quick lamang po. Ano? Sige po. Pero mamaya po pag-uusapan pa po natin yung iba pang detalye tungkol sa AFASA, kung paano nga ba tayo mabibigyan ng protection. So mga kapatid, mag-comment lamang po kayo sa ating live stream, ano, para po sa inyong mga opinion or baka meron kayong mga karagdagang tanong, ibato nyo lamang po dyan. Pwede rin po kayong tumawag sa ating tanungan hotlines 8689-3289 o di po kaya ay sa 8689-3290. Huwag bibitiw dahil magbabalik pa ang programang Sagot Kita. Ang nasa tama, ang nasa tama, nasa totoo. Mga kapatid, ang nakikita po ninyo sa ngayon ay ang live footage sa St. Peter's Square, dyan po sa Vatican. Ang pagtitipon-tipon po ng mga tao na nagtutungo dito sa St. Peter's Square ay kasunod po ng pag-aanunsyo ng Vatican News na pumanaw na si Pope Francis sa edad na 88. Base po sa initial report ng Vatican News, ang sinasabi po ni Cardinal Kevin Farrell, alas 7:35 po kaninang umaga nang pumanaw ang Santo Papa. Yan po ay oras sa Vatican. Matatandaan po na na-admit sa ospital ang Santo Papa nito lamang pong Pebrero dahil sa bronchitis. At ilang araw po matapos ito ay na-diagnose po siya ng double pneumonia. Matapos ang 38 araw sa ospital, bumalik po ang Santo Papa sa kanyang Vatican residence para po magpagaling. Pero yun nga, nagpakita rin po siya sa publiko bago po ang Semana Santa para ipakita yung kanyang recovery. But unfortunately, siya po ay binawian ng buhay nito lamang pong umaga sa edad po na 88. Muli, kapag po kami ay nakakuha ng additional details ay ihahatid po namin agad sa inyo ang tungkol po sa pagpanaw ni Pope Francis. Samantala mga kapatid, balik naman po tayo sa ating topic tungkol pa rin po sa scam. Ang ating question of the day, ano-ano ang mga senyales na scammer ang kausap mo? Naku mga kapatid, mag-message lamang po kayo sa ating live stream at babasahin po namin ang inyong mga komento maya-maya lamang. At nga mga kapatid, kanina napag-usapan po natin yung mga nambibiktima hindi lamang ng bulsa, kundi yung nambibiktima at nagpapasakit pa ng ating mga puso. Alam na alam yung kahinaan no? Pag-usapang pag-ibig talaga no? Pero ang punto lang naman po dyan, kaya pinapaasa talaga, ultimo yung ating marurupok na puso, dahil gusto nilang kumita ng pera. At hindi nga lang po yung love scam
ang ginagamit ngayon ng mga kawatan, pati po yung iba pang mga cyber crimes na ipagpapatuloy na po natin ang paghimay-himay tungkol po sa detalye na yan. Nasa linya pa rin po, kasama pa rin po natin ngayong hapon si Attorney Rowena Soriano, ang Associate Dean ng FEU Institute of Law. Good afternoon again, Attorney. Kanina nasabi mo nga po yung tungkol dito sa Anti-Financial Account Scamming Act. Sige nga po, pakihimay-himay natin to. Paano po partikular na makakapagbigay ito ng proteksyon sa atin? Okay. So nabanggit natin kanina na meron tayong iba't ibang mga batas noon at yan ay merong corresponding na protection na ibinigay sa atin at dahil nga sa paglipas ng panahon naging mas komplikado na at ngayon hindi lamang yung sistema yung hinahack kundi yung mismong psychology ng tao, yung mismong tao na may-ari ng password, may-ari ng account, siya na yung kusang nagbibigay ng detalye na ito na dati ay hirap na hirap kunin dahil nangangailangan pa na mag-hack ng sistema. So ngayon, ito na ang ginagawa ng mga bagong scammers. Kunin ang tiwala noong account holder upang yung account holder mismo ang magbibigay ng mga sensitive or financial information na kailangan para ma-hack, para mapasok, ma-penetrate yung account at yun na makuha yung pera ng biktima. So yun. Ito yung sinasabi ba, Attorney, na na money muling? Tama ba or it's different? Iba pa to doon? Iba pa yun, Oh. Ang ating kasi yung before, ang ating mga typical na nabanggit din kanina ng ating police officer, na yung mga dati nating na-encounter yung phishing, hindi yung Yes, pangingisda, yes. Yung Ibang phishing na phishing. through email, 'di ba? Meron tayong mga natatanggap na email. Syempre tayo before, kapag natanggap sa email, merong it partakes of a nature of parang it has a semblance of legitimacy, 'di ba? Kasi sa email yan mas formal na correspondence. So pag sinabi doon na merong i-click ka na link, ang tendency i-click mo talaga, 'di ba? Yes, Lalo kapag yes. hindi tayo masyadong particular doon sa email address or doon sa pag may kinlik ka, nakikita mo yung URL, hindi mo naman alam talaga, hindi rin naman talaga sa layperson, Na kahit tayo, nakukuha na pala yung iba pala yung detalye. .com, sa .web, yung ganun ba, di ba? Yes, yes. So pag-click mo doon, ayan na-hack ka na. Sumunod, yung tinatawag namin ang shing na variation, meron din pala yung, kanina narinig ko din to, yung smishing. Yun naman, bibigay sa'yo, o minsan magte-text yan, sasabihin, pumunta ka dito sa bagong app ng bawa utility, o kaya ng bangko, o kaya, di ba? Tapos pupunta ka naman doon. So pag-click mo naman doon, ayan na-smish ka na. Di ba? Meron naman ngayon yung kanina phishing, Yes. yung tatawag. Di ba? Tawag. At sasabihin na, you are qualified, di ba? Sa ganitong promo, or sa ganitong credit card, or meron pong unauthorized transaction, bibigay ka naman ng information, at susundin mo, yun yung tumatawag minsan or minsan nagvi-video call tapos inuutusan ka, 'di ba? Dahil pressured ka na, may sense of urgency. Usually, yung script kasi ng mga scammers na ito talagang kumbaga sa algorithm ng social media, alam na kung ano yung dapat lumabas sa timeline mo. Alam na rin nila kung ano yung mga tamang words, Trained. mga phrases na sabihin para matataranta siya pag narinig. Dahil ngayon, meron ng uso na yung QR code, may quishing na rin. QR code, wag basta-bastang pindot ng pindot. QR code, di ba? Connect tayo sa Wi-Fi. O kaya, QR code kasi may promo. So, may mga pagkakataon na din na ginagamit yung QR code para manloko or mga scam. Kasi Shucks, talaga ba? pasok ka na doon, quishing naman yun. O, di ba? Quishing variation. So, yan. Pero ang gusto natin malaman ngayon, di ba? Yan yung mga pagkakataon except doon sa last na sinabi natin na tinatawagan, tinatawagan. Yun yung phishing, 'di ba? Yeah. So halimbawa, pag tinawagan ka, ito yung isa sa mga pamamaraan or variation na ikaw ay
yung kumbaga yung social engineering kanina tinanong mo, Miss Maricel, no? Yes. So ano ba yung social engineering, no? Yung social engineering, ito yung pamamaraan, no, na binanggit sa batas kung saan yung mga scammers natin, no, either nag-misrepresent, no, yung social engineering scheme, no, nag-misrepresent sila or nagsasabi sila ng mga bagay para makuha yung loob, no, o tiwala noong tao, no, yung account holder for example, para siya na voluntarily magbigay nung mga sensitive identifying information na tinatawag, no? At yan ay binigay mo voluntarily dahil akala mo lang voluntarily pero ginawan or nag-employ, no? Ginamitan Oo. ng deception, fraud. So Oo. ngayon, pag yan ay may deception or fraud, parang kontrata, di ba? May vitiation of consent na tinatawag namin. Ground yan para mapawalang visa. For Mm. example, ma-notify or ma-annul yung isang kontrata kasi dapat nasa tama kang pag-iisip, di ba? Pero kung may deception, may fraud, masasabi mong wala ka sa tamang wisyo, di ba? Mm. At yung iyong permission, yung iyong binigay na authority ay hindi sapat, no, para bigyan talaga ng permiso na valid na tinatawag. So in other words, Yes. unauthorized pa rin yung access or control na Oo. ma-obtain ng scammer. So maaring misrepresented. Sinabi niya, siya yung nanay, siya yung tsuhin, siya yung tiyahin. Oh, ito may na-aksidente, di ba? Ganon. Mm. O kaya, Mm. ako yung customer service representative ng bangko mo, diba? O kaya, gumagamit ka ng electronic communication para yun nga no makuha mo yung mga information na yan no. Yes, So yes. iba ito doon sa social engineering yan, Miss Maricel, no. So kung Mm. papansinin mo, iba ito doon sa traditional na yung sa nilampasan natin inisa-isa natin kanina no, yung sa cybercrime ganyan. Halimbawa hina-hack yung system. 'Di ba Oo. yung interception, Mm. hina-hack yung system. Ito this time hina-hack yung utak, 'di ba? Yung psychology ng tao, no? Na-convince ka na. Nabigay mo sa akin yung Oo. pera mo. Ganyan. Oo. Pero sige, Is opo. oo, yes, sige, sige, sige. Attorney, kasi ang Sorry. iniisip ko, kung gano'n, nakusa mo naman palang binigay yung pera mo, although na-convince ka dahil niloko ka niya, so ano yung pwedeng ipataw na parusa dito sa manloloko na to na nabilog ang ulo, nambibilog ng Oo. ulo? Ayan 'no, so diyan papasok lahat ng mga penal provisions natin 'no. Ang AFASA ay binibigyan ng karagdagang remedyo yung ating mga biktima bukod pa dun sa ating mga existing laws na nabanggit ko kanina na maaari mo namang isampa ang reklamo sa usual nating civil and criminal trial courts 'no. So sa civil siyempre diretso ka sa regional trial courts, maaari kang i-assist ng iyong abogado, kailangan kang i-represent ng legal counsel sa ating mga civil courts, no? At doon naman sa ating mga criminal actions, yan ay instituted or initiated by filing a complaint sa ating Office of the City Prosecutor, no? Nag-file ka ng complaint affidavit at si fiscal kapag may probable cause, aakyat yan sa criminal courts or sa trial courts. At ano yung gagamitin mo ng mga batas? Yun, violation ng lahat ng mga nabanggit. Ngayon, bibigyan diin natin or emphasize lang natin, hihimayin yung remedyo na idinagdag ng AFASA. Ang kagandahan ng AFASA ay meron kang sabi natin kanina no yung peculiar no or distinctive feature ng batas na ito ay yung coordinated verification ng ating mga financial institution ng mga bangko at nasa pinaka taas niyan yung ating Bangko Sentral ng Pilipinas bilang Central Monetary Authority. Ano yung kagandahan nito? Kasi kung mapapansin mo, lahat ng mga mawawala kaya nga financial scam sa mga pagkakataong ganito ay nasa control or nasa kustodiya ng ating mga bangko, 'di ba? Or ng ating mga financial institution. O di Yes. kaya na ita-transfer siya halimbawa through e-wallets, 'di ba? Sa mga platforms na transfer ka ng funds, no? So, mga ano yan, no? Financial institution, banking, quasi-banking function. So, lahat under the jurisdiction, no? Nasa otoridad na ilalim ng otoridad ng ating Bangko Sentral. So, yung AFASA law ngayon, binigyan ng bago or mas ng alternatibo, no? Without without regard no doon sa ating option to
file civil and criminal cases under other existing laws, no? Aha. So pwede ka no mag-report, no? Pwede kang mag-report sa okay, ating Bangko Sentral ng Pilipinas, no? Kasi nga Mm. nabanggit natin kanina at siguro ito ay paraan na rin ng information campaign, no, para mas ma-empower yung ating mga mamamayan, no, publiko na under the AFASA law, okay, financial institutions are involved, no? Aha. Una, dahil siya or ang Bangko Sentral ang merong authority sa mga bangko, may requirement, no, na ini-impose bukod pa dun sa existing. Alam mo kasi ang mga bangko pinakamataas extraordinary diligence na sa civil law ang required dahil nga sa nature ng kanyang business, no, na imbued with public interest, Miss Maricel, no. Mm. Mm. Needless to say, talagang extraordinary, mas extraordinary sa extraordinary, pinakamataas, diba, na level of diligence. Bukod doon, itong AFASA law, nire-require ng fraud or risk management system ang mga bangko. Okay? So magkaroon ka dyan in place. No? Kasi kung pupuntahin natin yung Data Privacy Act, for example, yung Data Privacy Act, meron din yan requirement, no, na dun sa hardware, no, sa physical, tapos dun sa breach management system, sa mga tao, may ganong leveling. No? So ito, meron din counterpart sa AFASA law. On the part naman, the financial institution, kumbaga, nagiging partner natin yung financial institution kasi halimbawa sabihin natin na nagawa na employ na yung social engineering. Nandun na tayo sa part na naibigay na yung mga sensitive information, password, username, so na-access na. Ngayon, tina-transfer na. Ngayon, kung may intervention, may participation ng ating financial institution, sa pamamagitan ng isang mahigpit na fraud or risk management system, maaaring doon pa lang, 'di ba? Maharang na. Maharang na, mapigi, parang gwardiya siya, 'di ba? Oo. So, maaari naman na nagawa na, hindi naharang, i-report mo siya as disputed transaction, maaring magkaroon ng temporary holding of account. Okay? At sa pagkakataon na yan, pending investigation, naka-hold lang yung account na yan, no? Dahil disputed siya. At sa pagkakataon na yan, walang pwedeng gumalaw, 'di ba? Na funds, na pondo. So nakatenga sila ngayon, 'di ba? Ngayon, hindi naman para yan ay open to field day ng lahat na sige, report akong report, no? Lahat withhold or hold ng account. Syempre, naisip din yan ng ating mga mambabatas at pati ng ating regulatory body. Ang hirap naman nun. Bangko ng Pilipinas, so wag siyang maging platform naman for abuse, no? So may coordinated verification 'yan. After verification, maaring i-release yung account, maaring magkaroon ng reversal, no? Kung ano yung, in other words, karampatang aksyon after yung due investigation. Pero attorney, kung sakali, meron din bang liability yung bangko doon? Although ang understanding ko po sa explanation ninyo, ang mandato nila is to help protect the account. Pero kung ganun yung mandato nila, meron din ba silang mga possible liabilities if they fail to protect the account? Ay, oo, no? Yan nga yung talagang napaka-interesting na part ng lecture noon ni Deputy Governor Capule, no? Kasi para tayo ngayong partners, kasi before, given na yung ating mga law enforcement agency, kanina kausap natin sa PNP, no, sa NBI, meron tayo cybercrime group, ang DOJ, sila na yung typical na partners natin, no? Pero in terms of protecting. So ngayon na sinama natin yung financial institution, tama ka, Miss Maricel, ano ba yung level, no? Protecting lang din ba? Hindi lang yun, ano? Yung kaninang binanggit ko, kapag walang risk management system, no, at wala ring proper action na ginawa yung ating mga bangko, ay sila ang magiging responsible doon. No? So, responsible institution sila. So, kapag sinabi ng BSP na, okay, i-hold yung disputed funds, hindi nila na-hold, or halimbawa ay wala silang risk management system na nabanggit ko kanina in place para mapigilan yung fraudulent transaction, ay pwede rin silang maging liable doon. No? So, at kapag yung sa liable, din. attorney, kapag sinabi nating liable, anong ibig sabihin? Pwede bang yung bangko yung magbalik ng pera na nawala kung sakaling hindi they fail na i-hold at i-freeze muna yung account for the meantime? Yes, oo, no. Sa ganyang pagkakataon under the AFASA law, kaya nga
bangis talaga ng batas na ito, no? Oo. Ay sila talaga, no? Sila talaga ang magiging liable diyan halimbawa na merong ah, failure to carry out their obligations, the mandate of the law, and also to exercise extraordinary diligence sa protection ng accounts of Mm. our account holders under the AFASA law. Yes, Ayun. tama So, yan. Oo. attorney, pakigabayan lamang po yung ating mga manonood, ano, yung ating mga listeners. Ano-ano yung mga, for example, naramdaman nila na, teka, parang nabiktima ako ah. Ano yung mga records na dapat nilang ingatan? Kasi I understand, importante syempre yung mga ebidensya kapag ganitong mga may complaints. Ano yung mga dapat nilang protektahan para makatulong tuon sa complaint or kaso nila laban dun sa mga scammers? Basta't meron kang trail, no, of Mm. account. At since ito usually ang internet, no, or online platform ang ginagamit, so naka-screenshot tayo, naka-download nung image, Mm. noong transfer of account, tapos meron kang proof nung balance mo, which you can actually get, no, secure from your bank, na meron kang existing account, ito yung balance mo, no, that you can verify naman, no, with the bank or branch of account. Yun Mm. namang mga transaction of fund transfer, actually, you can also verify that. But it helps if you do a screenshot and you preserve that because that will constitute evidence and electronic Mm. evidence of that. No? Okay. Sige po, attorney, baka meron pa po kayong additional na legal advice dun sa mga Yeah. kababayan natin, especially yung mga marurupok ang puso at mga desperate for love. Nako! Kaya nga, Ingat-ingat. eh, Ano po yung oo. masasabi niyo sa kanila? Oo. Pandagdag lamang, no, pahabol Mm. lang, no, dahil under the AFASA law, yung ating Bangko Sentral ay meron silang opisina, Consumer Mhm. Assistance Protection Office. Bagaman ang rules, implementing rules and regulations ay ginagawa pa dahil ito nga ay bagong batas pa lamang, asahan po ninyo, no, at yan din yung guarantee, no, yan din po yung isinare ni Deputy Governor Capule na ang Bangko Sentral ay gagawin yung kanyang parte para tayo ay tulungan, maiwas o maprotektahan sa mga love scams. Sa aking huling tip naman sa ating mga kababayan, wala naman pong problemang ma-in love, no? Yan po ang pinaka masarap na feeling, no? Mhm. Okay lang pong mag-share ng pagmamahal. Huwag lamang po ng financial information. Ayan. Yon! Ingat-ingat, ano? Naku, marami pong Yes. salamat sa inyo, Attorney Rowena Soriano, isa pong legal expert, at nakasama po natin ngayong hapon para po gabayan tayo, ano, para hindi tayo mabiktima ng mga scammers. Salamat po, Attorney Rowena! Naku, sa puntong ito, mga kapatid, silipin naman natin ang mga tanong at komento ng ating mga netizens. Mula kay Mario Leyva Jr., sabi niya, sign na scammer ang kausap, mabait, magalang makipag-usap, tapos pagtatawagan mo or video call, ayaw niya. Ay, oo nga, red flag yon. Si Albert de Los Santos naman, sabi niya, matamis magsalita ang scammer. Maraming paligoy-ligoy at nakakalula ang mga pangako. Malalaman mong scammer yan kapag ayaw makipag-video call. Yun talaga yun eh, no? Pagka tumatangging tumawag or video call, delikado yan. Paulo Lorenzo, sabi naman ni Paulo, nakuhaan ka ng pera nang hindi mo naman binibigay ang OTP. Kasama ba yun sa pananagutan? Ay naku, sayang ngay. Late ko nang nabasa, Paulo, hindi natin naihabol kay Attorney Rowena. Si Lore Koshimoto naman, sabi niya, kung tutuusin, hindi mo naman malalaman na scammer yung kausap mo o katransaction mo hanggat hindi ka nakukuhanan ng pera. Pero alam mo, magaganda yung mga punto ng mga netizens natin. Kapag ayaw sumagot ng tawag, ayaw mag-video call, red flag na agad yon. Magduda na tayo at wag tayo basta-basta magbibigay ng pera sa taong hindi naman natin kilala. Ha, that's a no-no. Nako mga kapatid, dito na po nagtatapos ang ating isang oras na tanungan at sagutan. Sa ngalan ni Cheryl Cosim, ako po ang inyong kapatid Maricel Halili. Sagot kita.